Good afternoon sa bawat isa sa atin. Maraming salamat muli sa inyong pagdalo at sa lahat sa atin ng mga nasa online, sumasabay sa atin ngayon. Welcome sa inyong lahat and I hope share nyo ito, ang ating link sa mga kakilala nyo para sila man din ay makabahagi ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alright, so ngayong araw na to, we're going to share to you something that's really important sa buhay ng isang tao. Okay? Mahalaga sa buhay ng isang tao ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Okay? Alright, so today, pag-aaralan natin ang kagandahang loob ng Panginoon na tayo'y inilipat niya from one place of our life to another. Nilipat niya tayo. Okay? So yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Babasahin natin muna ang ating paksang talata. No? Marami akong verses na i-share sa inyo. Unahin natin ito, alright? So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ready, go. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Amen? Amen? So, purihin ng Panginoon. You are a chosen people. Ayan, ang good news dyan, ano? You are a chosen group of people, a chosen generation. No? Royal priesthood. Na dito sa earth, we're never part of the royal family. Okay? But with God, we are part of the royal priesthood. Now, special pa yun kasi priesthood eh. Okay? Nasa higher position pa yun. Okay? Close to God's heart, ang priesthood. Okay? A holy nation. Kalain mo yan ha? Holy nation. Everybody say holy nation. So, tayo pala ay holy nation, isang nasyon tayo. Now, itong nasyon na to, hindi to kinikilala ng earth, ng mundo. But only God. Amen? At ang mga member na merong rehistro sa nation na ito, ay nakasulat ang pangalan saan? Sa Book of Life, sa Aklat ng Buhay. Alright? So kung sino yung mga pangalang nakasulat sa Aklat ng Buhay, sila yung mga kabilang sa holy nation na ito. Kalain mo yung holy nation, ano? Nobody is holy, nobody is perfect, but God considers you holy and perfect. Amen ba? Alright. You are a chosen generation, God's special possession. Ibig sabihin nun, pag-aari ka ng Panginoon, you're a special possession. Pag ikaw ay merong special possession, may pag-aari kang special na special sa'yo. No? Halimbawa, si RR. Anong pinaka-special na possession mo, RR? Ha? Motor. Motor niya na ano, mamahalin. Okay? Special. Yung laptop niya, mamahalin. Okay? Special possession. Pagka ganun meron kang special possession, nako, importante sa yan. Hindi yan basta pwedeng maagaw-agaw sa'yo. Tama? At iniingatan yan. Ganun tayo sa Lord. Hindi tayo pwedeng maagaw ng dyablo at tayo iniingatan talaga ng Panginoon. And then meron tayong purpose. Everybody say purpose. We have a purpose. Meron tayong layunin sa earth na to that you may declare the praises of Him who called you. No? Para ideklara daw natin ang kapurihan ng Diyos na tumawag sa atin. Alright? Yun ang ating mission dito sa earth na ito. No? Itong holy nation na ito na hindi kinikilala ng sanlibutan ay naandi dito sa earth. But only God sees that nation. Kasi yung nation na yan, it belongs to His kingdom. No? Naalala niyo yung verse na no man can enter the kingdom of God, no? Unless he is born again. So ipinanganak pala tayo sa nation na ito. Ha? Ganon yun. At ang pangalan natin nakarehistro sa City Hall ng heaven. Okay, yun. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So we are special people, a people with knowledge. Everybody say, people with knowledge. People with knowledge. May alam tayo. May alam tayo na hindi alam nila. Okay? Alright, so meron tayong knowledge and understanding of the truth that is beyond this world, na hindi kayang sukatin ng siyensya. That truth is beyond what science can know. The truth is that truth is only found in Jesus Christ of Nazareth. Amen?
Praise the Lord sa nakilala natin si Lord and we have that truth. Dahil dyan, bilang mga nasa liwanag, dapat tayong mamuhay ng naiiba sa mga nasa dilim. Kaya ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayon ay from darkness to light. Nilipat tayo from darkness to light. Now, itong pag-uusap natin, kala nyo light lang ito. Heavy ito. Okay? Kasi meron darkness eh. No? So, basahin natin ang next verse natin dyan. Gusto ko kayo ang babasa. 2 Timothy chapter 2. Ready, go. All who belong to the Lord must turn away from evil. Ayan na. Bumibigat na. So, all who belong to this nation, this chosen people, must turn away from evil. Yun ang message natin. No? Sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga mananampalataya, must. Everybody say must. Wala kang choice. You have to. Pag nakita mo na yung word na must, whether you like it or not. Okay? Ganun lang yon. Must turn away from evil. Period. Wala nang pasubali yan. Alright? Then, isa pang verse, John 17 verse 14 to 17. I'd like you to read that again. 1, 2, 3, go. I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. They do not belong to this world any more than I do. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Father, we thank you because you have given us your word. Your word is truth. And this is our knowledge, Lord God. And this is what makes us peculiar, what makes us different. This is what makes us in the light, and this is what makes us differ from those who are in darkness. Father, ikaw, Panginoon, ang bigay ng lalo pang light sa aming pag-uusapan ngayon sa araw na ito. This is our prayer in Jesus' name, Father. Amen. Sabi diyan, sa John chapter 17, ang chapter 17 ng Aklat ng Juan, ito po'y prayer ni Jesus. Purely prayer of Jesus talking to the Father. Okay? So sa prayer niya dito, meron akong ilang mga nakita dito na gusto ko ring makita nyo ng mabilisan. Sabi niya dyan, I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world. Dahil hindi daw tayo, nung binigay ni Jesus ang kanyang salita sa atin, tinanggap natin, nagkameron tayo na bago buhay natin, hindi na tayo belong sa world na to. Okay? Kaya nagagalit ang mundo sa atin. Just as I do not belong to the world. Verse 15, ang sabi niya, I'm not asking you to take them out of the world. Ayan hindi tayo inihihiwalay ng Panginoon sa world. Inihahalo niya tayo sa world. Hinahayaan niya tayong mapasama sa dungis ng kadiliman ng mundong ito. Prayer niya to sa Father, pwede naman niyang sabihin, Father, gusto kong alisin mo na lang sila dito sa world para hindi na sila madungisan, para hindi na sila mahirapan. Pero ang sabi niya sa prayer niya, I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. Ibig sabihin, merong battle na mangyayari. Pero isi-secure tayo ng Father. Alright? So they do not belong to this world any more than I do. Make them holy. Ito, ganda. Who makes us holy? The Father. Father, make them holy by your truth. And then sabi niya, teach them your word. Kaya nga tayo nagba-Bible study, kaya tayo nag-aaral. Because that's God's way of us being taught with the Word of God. Ito ang paraan ng Panginoon. Which is, the Word of God is truth, ang katotohanan. So, ang tanong dito ngayon, dahil nandito tayo ngayon, kahalubilo natin ang mga unbelievers, ang mga walang truth, ang mga hindi alam ang salita ng Diyos. Naintindihan natin? Kasama natin yung mga nasa kadiliman, mga taong hindi pa nakakaunawa ng katotohanan, yung iba hindi pa narinig ang salita ng Panginoon, kasama natin at hindi tayo inaalis ng Lord doon. Alright? Paano ba tayo mamumuhay? Paano ba tayo dapat mamuhay nang naiiba sa mga nasa dilim?
Alright? Kaya nga siya from darkness to light. Okay, papaano? Meron tatlong bagay akong gustong i-discuss ngayon. Una sa lahat, ang unang point ko dyan is beware of your knowledge of God. Beware of your worldly involvements and beware of Satan's tactics. Ito yung paraan kung paano tayo mamumuhay ng naiiba sa mga nasa dilim. Alright? Pag-usapan natin yung pinakauna sa lahat. Beware of your knowledge of God. Pag sinabing beware, anong pumapasok sa isip nyo? Mag-iingat. Warning yan. Beware means be cautious, be alert of the dangers. Be warned, watch out, be careful, be mindful, ingat ka. Kumbaga, nandoon tayo sa mga minefield na anytime may sasabog dyan, kailan cautious ka, maingat ka. Hindi tayo inalis ng Lord sa earth na to. Okay? Nandito pa din tayo. So, kinakailangan maingat ka kasi kalooban ng Panginoon na mahalo tayo sa mga taong nasa kadiliman. Meron siyang purpose sa atin. Una, mahalaga yung ating knowledge of God. Alright? Mahalaga ang ating knowledge of God. Kasi, kung walang knowledge, kung walang katotohanan, halimbawa, wala kang alam, ano sa palagay nyo? Nakita na kayo ng taong walang alam? Anong itsura ng taong walang alam? Ang hirap kausap, no? Hindi makasabay sa iyo. Tama? Mahirap kausap. Alright? Wala siyang alam, no? Behind siya. Retarded. Okay? So, mahalaga ang knowledge. Yan ang bumubuhay din sa tao. So, mahalaga na alam mo ang katotohanan para hindi ka mabubulaga sa hinaharap. Pag ikaw ay humarap na sa Panginoon, pag nagharap-harap na kayo ng Diyos, para hindi ka mabulaga. Alam mo dapat ang pupuntahan mo. Halimbawa, sino bang tatanungin ko dito? Halimbawa, Sister Liway, for example, pupunta ka ng isang lugar, isang probinsya, wala kang kaalam-alam sa probinsya na yon. Hindi mo alam paano pumunta doon, hindi mo alam saan ka tutuloy doon, hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo doon, hindi mo alam kung gaano ka katagal doon, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain mo doon, sa isang probinsyang hindi mo pa narating, pero kailangan mong pumunta doon, anong mangyayari sa'yo? Wala kang alam. Anong mangyayari sa'yo? Kakabahan ka, matatakot ka, etc. Ganon ang lahat ng taong nabubuhay sa mundo, walang alam sa kabilang buhay na pupuntahan. Hindi mo alam, Nay, pag kinuha ka ng Diyos, anong kahinatan ko doon? Walang alam. I've never been there. Now, saan ko aalamin? Totoo bang may langit? Totoo bang may angel? Totoo bang may demonyo? Totoo ba lahat ng ito? How would you know? Pwede mo bang itanong sa math teacher mo? Pwede mo bang itanong sa mga magagaling na mga edukador? Hindi. Saan mo malalaman yun? Sa Word of God. Amen? Kaya mahalaga na ang tao ay mayroong Word of God. Nagba-Bible study, nakikinig, nag-aaral. Mahalaga ang kaalaman sapagkat wala nang masasakit pa sa kabiguan kung buong buhay mo umasa ka na pag namatay ka, pupunta ka ng langit. Hindi ba pag may namamatay, anong sinasabi natin sa mga namamatay? Ulo na siya, pumunta na siya kay Jesus. Andun na siya sa heaven. Paano mo nalaman na nasa heaven siya? Sigurado ka ba na nasa heaven siya? Ako alam ko eh. Kapag may namatay at sobrang lupasay nung kaanak, alam niyo kung bakit? Hindi lang dahil alam niya, no? Lalo pag pasaway yung namatay, sobrang lupasay, sobrang iyak nung kasi takot na takot siya. Alam na alam niya deep in her heart na ang taong ito namuhay ng masama, ang taong ito siguradong pupunta sa impyerno. Naintindihan natin? Alam niya yun eh. Kasi bukas ang isip niya eh. Alam niya ang Word of God eh. Saan pupunta ang taong makasalanan? Ang taong namumuhay na hindi ayon sa Word of God, pag namatay, diretso sa hell. Alam niya eh. Pero yung makasalanan, hindi niya yun alam. Kasi he is in darkness. His life, he's living all his life in darkness. Nakita ko yung when I was in Cebu, bata pa ako, merong akyat bahay gang, at yung akyat bahay na yon na natiktikan pala ng mga SWAT. Nasundan talaga namin, bata pa. Nakiusyoso kami hanggang hinabol sila sa may sapa
barilan talaga ng Armalite na gano'n, may dalang Armalite. Natigok talaga yung ano, yung kawatan na yun, mga ilan sila, yung gang, namatay. At nakita ko nung nasa pansyon nun, sumama na ako, pati doon sa mga lamay-lamay nila. Kasi malapit lang sila sa amin. Hanggang doon sa libing, nakita kung paano maglupasay si nanay. Sabay ka kasi yung tigas kasi ang ulo mo. Alam niya, pupunta na impyerno yung anak niya. Kasi yung nanay ka, alam mo na anak mo, pinasinilang mo, tas pupunta ng hell. Kasi matigas talaga ang ulo. Okay? Barumbado, drug addict, marami ng sinirang buhay, etc. So, anong ibig sabihin nito? Mahalagang alam mo. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga na alam mo kung saan ka pupunta. Mahalaga yon. Kung meron kang dapat alamin, kung napakatalino mong tao, kung matalino ka talagang tao, edukado ka, at inaral mo lahat ng kailangan mong aralin sa mundong ito, may isang bagay na kailangan kang hindi dapat ma-miss, na dapat pag-aralan, ang iyong pupuntahan matapos mong mamatay, matapos kang mamatay. Amen ba? Amen. Now, mahalaga yun. Alright? So ganun ka-importante kasi buong asa mo na ikaw ay pupunta ng heaven, kasi yun ang naririnig mo, only to find out na laglag ka pala sa hell. Wala ka ng choice, wala ka ng option. Ikalawa, kailangan alam mo ang katotohanan para makasunod ka sa Diyos. Kaya mo bang sumunod kung hindi mo alam ang susundan mo? Mahirap. Kailangan para makasunod ka sa Diyos, dapat abot tanaw mo ang Diyos. Dapat nakikita mo si Lord sa buhay mo. Ang tanongin mo sarili mo, nakikita mo ba si Lord sa buhay mo? Lumalakad ka ba sa steps ni Lord? Sabi sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, sa lahat ng dadaanan mo, acknowledge Him and He will make your path straight. Yan ang sabi niya. So ganun yun, ano? So, mahalaga na alam mo. Kaya tayong mga nakakilala kay Lord, tayong nagba-Bible study, nag-aaral, yung mga nanonood ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, bukas ang balintataw noon. Bukas ang isip noon. They are people in the light. Alright? So wala tayo sa darkness. Alam natin. Kapag ikaw ay nasa dilim, nangangapa ka, hindi mo alam saan ka babangga, saan ka pupunta, pero pag maliwanag lahat sa iyo, alam mo. Amen? Yun ang dahilan kung bakit hindi tayo inalis ng Lord sa mundong ito. Kasi alam ni Lord, madilim ang mundong ito. Madilim ang buhay ng mga tao at hinaharap nila. Tayo yung magiging light of this world. Amen? Alright? Tulad ng kinanta natin, light of the world. No? Si Lord, yun. Tapos yung light na yung binigay niya sa atin. Nasusundan po ba natin? So, meron tayong misyon bilang mga Kristiyano. Alright? Now, meron pong downside ang knowledge. Alam nyo ba yon? Pag marami kang alam kay Lord, may downside yun. Hindi puro upside yun. Alright? The knowledge of God has downside. The problem with much knowledge with God is much of you is required. Pag marami kang knowledge of God na binigay si Lord sa iyo, marami din ang i-require si Lord sa iyo. So, tandaan natin yan, ha? The more you know God's truth, the more you are accountable to Him. Alright? Tingnan natin ang James chapter 4 verse 17. Gusto kong kayong bumasa. Ready? Go. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Wala. Mas lalo ka palang nagkakasala ngayon na marami kang alam. Kapag alam mo dapat ito ang gagawin mo, hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Amen? Alam mo dapat umiwas ka dito, hindi mo iniwasan. Alam mo kontra ito sa conviction mo, sa faith mo, ginawa mo pa din, to you it is sin. Bakit sinabing to you it is sin? Bakit tinukoy ka? Kasi yung taong hindi nakakaalam, hindi niya alam, mali pala yun. Hindi sin sa kanya yun. Hindi niya alam eh. But to you, na may alam, who knows the right thing to do and fails to do it, to you it is sin. Ang tawag sa sin na ito as sin of omission. Inumit mo, hindi mo ginawa. Yung kasalanan talaga, yun yung sin of commission. Kinumit mo.
you committed sin. You committed adultery. You committed fornication. You committed all this sin. Yun ay sin of commission. Ito, kasalanan ito ng maraming Kristiyano. Sin of omission. Alam nilang ito dapat ang gagawin. Na, halimbawa, alam nila na dapat nandito na sila, maaga tayo magsa-start, hindi sila nag-start na maaga. Nasusundan natin, sin of omission. So, yan ang downside ng marami kang alam kay Lord. Alright? So, you have to be careful how you live your life with all the knowledge you got kasi hindi ka sa taong mananagot kundi sa Kanya na nagbigay sa iyo ng knowledge na yun. Okay? Basic lang yan eh. Parang school. Matalino kang bata. Matalino kang tao. Nag-aral ka. Nag-aral ka ng gusto, nag-review ka ng gusto, at sinutor ka pa ng teacher. Alright? Anong expect sa'yo? Siyempre, natural, pagdating ng test, ini-expect ng teacher na itatap mo ang exam. Ipe-perfect mo ang exam. Kasi alam niya matalino ka, nag-aral ka pa ng todo, no? Tapos sinutor ka pa niya, ang expectation sa'yo mataas din. Ganon din sa mga nag-aral ng Word of God, may alam sa Word of God, mataas din ang expectation ni Lord sa'yo. Na sundin at ipamuhay ang iyong mga narinig, ang iyong mga natutunan. Kaya sabi diyan, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him, it is sin. Now, ginawa ko tong message na ito as a reminder kasi magwa 1 year na tayo na mga solid yung mga studies natin. In-assess ko yung ating mga pag-aaral. Purihin ang Panginoon sa kanyang kapurihan. Naisalin ko po sa inyo yung mga bagay na hindi madaling matutunan ng ibang mga Kristiyano, na hindi madalas nila naririnig. So, may alam kayo. Ang kailangan nyo na lang ay i-apply. Sabihin mo sa iyong katabi, i-apply mo. I-apply. Take note. Knowledge, ulitin ko knowledge without application is foolishness. Okay. Now, meron akong verse dyan. Papakita ko sa inyo Alright? So, babasahin ko ito Ako naman ang babasa nito. Lucas 12:47. Anong sabi dyan? Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. O, iba yung parusa sa kanya. Kasi, mas marami siyang alam Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lang ng magaan. Kasi wala ka masyadong alam. Hindi mo alam. Sige. Excuse ka, hindi mo alam. Ganun ka-gracious naman si God. Ganun ka-gracious naman ng Panginoon. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay papanagutin o pananagutin ng lalong maraming bagay. The more you know God, the more knowledge you have acquired in your Christian life, the more God is expecting you to follow Him, to obey Him, to apply what you have learned. Kapag patuloy ka pa din na hindi mo ina-apply, naku, hindi kayo sa akin mananagot. Kanino kayo mananagot? Kay Lord. Ito, ang theology ng lahat po ng mga Bible scholars at mga theologians sa verse na ito. Tandaan niyo itong verse na to Isa itong malaking bersikulo sa lahat ng mga dalubhasa sa Biblia. Itong Lucas 12:47. According to them, hindi specific na sinasabi kasi ng Bible. But because of this verse, sinasabi nila na ang parusa ng taong mapupunta sa hell ay merong graduation, merong level. No? Mas mabigat ka, halimbawa pastor ka. Halimbawa pari ka. Halimbawa pope ka. Halimbawa ikaw ay religious leader. The more you know, the more you say that you're close to God, mas mabigat ang parusa sa iyo kaysa sa taong hampas lupa na walang alam. Naintindihan natin?
na pareho lang naman kayo napunta sa hell. So meron daw yung mga lugar-lugar sa hell. So ayaw natin ito. Gusto nating i-apply ang salita ng Panginoon. Amen? The reason why God gave you His Word, because His Word is a warning to you that if you do not follow, He will punish you based on His Word. Alala niyo yung sinabi ni Jesus? Hindi ko kayo hahatulan sa araw ng paghuhukom. May isang hahatol sa inyo. Sabi niya sa mga Israelites na nakapakinig ng kanyang sermon, sabi niya, the word that I say to you is the one that who is going to judge you sa araw ng judgment. Ala, delikado yun. Anong ibig sabihin nun? Doon sa pag-aaral natin dati, naalala niyo sa Judgment Day? Sa Judgment Day, wala si Jesus. Naalala niyo yung study natin? Si Jesus, anong role ni Jesus? Savior. As wala siya doon sa oras na kailangan ng Savior, anong mangyayari sa mga taong nangangailangan ng Savior? They're doomed. Now, merong magja-judge sa kanila. Ano yung magja-judge sa kanila? Hindi si Jesus, wala siya doon. Ang magja-judge sa kanila yung word ni Christ. The words that I say to you will be your judge in the day of judgment. Ganun kadelikado yun. Kaya tayo na merong Word of God, alam natin ang Word of God, delikado pag hindi tayo namuhay ayon sa Word of God. Nasusundan natin? Because the Word that we know, the knowledge of truth that we know will be our judge at the end of the day. Kaya importante, sabi mo sa iyong katabi, bulong mo lang mamuhay ka sa salita ng Panginoon. Ulitin ko knowledge without application is foolishness. Alright, punta tayo sa pangalawa. Ano yung pinakauna natin? Beware of your knowledge of God. So hindi pala masaya lang, puro saya lang yung may knowledge ka. Mas malaki ang responsibilidad mo at saka accountability mo. Bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, itong dalawang magkapatid, si Jelvy, si Ate Jelvy, at saka si Bunso na si Javen. Si Javen ay 4 years old, si Jelvy ay 7 years old. So ang turo ng parents sa kanya kay Ate Jelvy ay si Jelvy mas marami ng alam, no? Si Javen wala pa. Nakita ko si Javen pag nagsisinungaling tuwan-tuwa pa yung nanay. Tuwan-tuwa pa yung tatay, maski ako tuwan-tuwa ako, ang galing magsinungaling ng bata. Tuwan-tuwa, baby pa kasi, no? So pero pagka matanda na yung baby na yon, katulad na kay Jelby yon, hindi ka na matutuwa. Palpal abutin mo, palo na. Amen ba? Mas malaki i-require mo sa kanya kasi mas may alam na kasi siya. Ganun tayong Kristiyano kay Lord. So beware of your knowledge of God. The more you know, the more will be required of you. So akala natin, faithful tayo kay Lord, nagsisimba tayo, marami tayong puri tayo. Lord, purihin ka Panginoon, nabibless ako sa message mo. Nako po, thank you Lord, tanggap ka ng tanggap Pinatataba ka ng Lord sa kanyang word. Hindi mo alam, kaya kanya pinatataba kasi may hihingiin siya sa iyo. Gagamitin kanya. Pag hindi ka sumunod, palo ka. Nasusundan natin? Everybody say, beware of your knowledge of God. Beware of your knowledge of God. May danger pala doon. Usually, beware of dogs yan Yung beware, madalas mo makita, beware of dogs. Pero dito, beware of your knowledge of God. Akala nyo, puro magaganda lang yung knowledge of God. Punta sa pangalawa. Beware of your worldly involvements. Ito na ang mabigat na parte ng ating topic. Meron dalawang environment tayo dito. Sa ating environment pala, sa ating kapaligiran, meron dalawang bagay na tayong i-consider. The secular world and the worldliness of this secular world. Pag sinabing secular, non-religious. Non-religious things, non-religious aspects, katulad halimbawa ng For example, meron ba akong nilagay dito? Meron. Yan, tulad ng finances, tungkol sa pera, food, shelter, yung bahay, clothing, gadgets, family, friends, music na gusto mo, education, career, business, lahat ng yan. Ito'y secular things. At
Sabi ko dito, ang mga secular things ay non-religious, neutral, or no spiritual impact. Walang masama sa kanya. Kapag ini-enjoy mo tong mga material things na to, walang masama doon. That's the world. Dinala tayo ng Panginoon dito. Sabi niya, hindi ko sinasabing alisin mo sila sa world na to. Ibig sabihin, nandito tayo sa secular world. Lahat ng yan, i-enjoyin natin, gagamitin natin, kakailanganin natin, mga wants and needs natin. Kabilang yan. Walang masama dyan. So, walang masama ang yumaman. Wala ring masama sa maghirap. Walang masama ang sa matalino at masipag, nagkamal ng salapi. Walang problema doon. That's the secular life of a Christian, of a person. So, meron dalawa, no? Tandaan natin yan. So, walang masama sa secularism. It's our world. It's our home. Ang masama ay ang maging worldly. Yan, magkaiba pala yon. Yung secularism and worldliness. Sample, ang pera. Ang pera ay secular. Secular thing. Masama ba ang pera? Hindi. Mabuti ang pera. Need ng lahat yan. Money is not the root of all evil. What is the root of all evil? The love of money is the root. Kapag yung puso mo nandoon na, kapag yung focus mo, attention mo nandoon na, at hindi ka na, naaagaw niya na ng pera, yung panahon mo kay Lord, bilang anak ng Lord, anak ng Diyos, na merong purpose sa earth, na-focus na doon, napupunta na doon, kasi may mga tina-target kang, may ini-aim kang gustong bilhin, may ini-aim kang gustong gawin, kaya nagpaparami ka ng pera. Alright? Nako, nagiging worldly na ang iyong secular life. Doon na pumapasok ang sin. Now, yung iba sa inyo, hindi nyo to alam. Wala sa inyo, hindi, ganun ba yon? Pero ngayong narinig nyo na ito ngayon, alam, mas i-require ka na ni Lord. Pag tinuloy-tuloy mo pa din to. Ha? Tandaan natin yung una, ha? Much knowledge will be more requirements. So, ganun yan. Anong sabi sa 1 2 Timothy 6:10? The love of money is the root of all evil. All evil? Lahat ng kasamaan? Okay. So, ang secular things po ay hindi makasalanan. Dangan niya lang, ito ay breeding ground. Ulitin natin, ha? Breeding ground ng kasalanan. Kaya rin, ito rin ang battleground ng mga believers. Tandaan po natin yan, ha? So, ang mga secular things na ito, hindi masama, pero ito ang pinagmumulan ng pagiging masama. Kasi sin is a state of mind. Tandaan natin yan, ha? State of mind yan. The way we respond, the way we handle things. Okay? Ganun yan. Worldliness. Ano nang sabi sa worldliness? Worldly is self-gratifying, fleshly, compromising with spiritual impact. Pag sinabing merong spiritual impact, nagkakasala ka rito. Mapapalo ka ng Lord. Ganun yun. Maapektuhan yung relationship mo kay Lord. Yung fellowship mo kay Lord. Yan yun, pagiging worldly. Yung secular things, wala. Kasi dyan galing ang mga blessing eh. Pararamihin ni Lord ang pera mo, no? Magkakaroon ka ng maraming friends, no? Ibibless niya ang family mo. Yung mga ganon, ano? Secular things. Kakaroon ka ng magandang mga kasama sa business, no? Lahat ng yan. Pero pag napunta na doon, ang mind, ang heart mo, etc., naku po, delikado na po tayo dyan. So, kailan nagiging worldly na tayo ng mga mananampalataya sa secular things? Kailan? Kailan? Number 1. Okay? Lagyan natin dyan. Kapag, sabay-sabay basahin po. Ready? Go. Iuna mo na secular things kaysa mga spiritual things. Yes. Kapag mas inuuna mo na ang mga secular things kaysa mga spiritual things. Tandaan natin, secondary lang lahat ng atin dito sa life natin dito sa earth. Amen po ba? Amen. Ang priority natin, number 1 natin sa bucket list natin ay ang kalooban ng Panginoon.
Gusto ko sana siya, crush ko siya eh. Pogi siya eh, ganda niya eh, bait niya eh. Crush ko talaga siya. Unbeliever, no? Pero, merong isang tao para sa'yo. Believer. Hindi kasing pogi niya. Hindi kasing yaman niya. Hindi kasing talino niya. Pero meron siyang purpose sa taong yon at ipag-jive niya sa purpose niya sa'yo. Susunod ka ba? Yun. Okay? Now, kapag mas inuuna mo na ang mga secular things. Pangalawa, pakibasa, number 2, ready, go. Kapag mas laman na ng isip mo ang mga secular things at wala kang gana sa mga spiritual Ay, things. tinatamad ka na mag-serve. Tinatamad ka na sa ministry, nawawalan ka na ng gana. Kasi, bakit ba tayo nawawalan ng gana sa mga bagay-bagay? Bakit? It's all in the mind. Alam niyo yung gana kasi ng tao, nasa mind yan eh. Ba't wala kang gana kumain? Kasi ang isip mo nasa ML. Huwag kayo magulo dyan. Walang na. Kanina pa tumutunog ang cellphone, walang naririnig. Ayan. Wala kang gana. Anong oras na ba? 3:00 na. Hindi pa tayo kumain. Hindi. Ano ibig sabihin nun? Bakit ka nawawalan ng gana kumain? Kasi yung mind mo napunta sa isang bagay. Ha? Bakit ka nawawalan ng time sa family mo, sa wife mo? Nawawalan ka ng gana kasi ang mind mo nandoon sa friends mo. Nandoon sa mga lakad niyo sa labas. Naintindihan natin? Kaya parang matabang ka dito sa family. So, it's all in the mind. Kapag mas laman na ng isip mo ang mga secular things at wala ka ng gana sa mga spiritual things, na ito yung mga sintomas. Binibigay ko kayo ng clue para alam nyo ang mga nangyayari. Amen ba? Pangatlo, ready? Go! Kapag sobra-sobra na ang panahong ginugugol mo sa mga secular things at wala ka ng personal quality time with the Lord. Oh, di ka na makapag-pray. Ha? Mamadali ka. Naku, may kausap ako, kinakailangan makaalis na ako, di ka na nga makapagsipilyo. No? Wala na, yung quality time mo, nawala na rin. Hindi ka na nakapagbabasa ng Bible. No? Kapag ka nauubos ng oras mo ng mga secular things na sinet up mo, hindi naman si Lord magsiset up niyan sa'yo. Ikaw nag-set up niyan. No? Nag-set ka ng mga schedules, ng mga lakad. At yung mga lakad na yon, inaagaw na yung time mo with the Lord. Amen? Panghuli, pakibasa. Ready, go. Kapag nakukompromiso na ang testimony mo sa witness Jesus dahil sa mga secular things na ginawa mo. Ito ang pinakamabigat sa lahat. Kapag yung kwento mo kay Lord, yung patotoo mo kay Lord, yung testimony mo na si Lord ay kumikilo sa buhay mo, naapektuhan na dahil sa mga pinagagawa mo sa buhay mo, delikado na yun, nakukompromise. Everybody say compromise. Nalalagay sa alanganin. Nadidisgrasya na, yan ang ibig sabihin niyan. Anong sabi dito sa Matthew chapter 10 verse 16? Pakibasa, ready? Go! Look, I'm sending you out as sheep among wolves. So be as shrewd as snakes and harmless as doves. Look, I am sending you out as sheep among wolves. I am sending you out. Sinisend out tayo ni Lord. Meaning, hindi tayo binabawalang lumabas ng koral o bakod ng Christianity, no? Hindi tayo binabawalang wag makihalubilo sa mag-acquire ng material things, mag-enjoy sa world. Hindi tayo binabawalan. No? So, pinapayagan tayo ni Lord na, sige, go tayo down. Ang sabi niya dyan, I'm sending you out. Wala tayong bakod. Alam niyo, maraming mga reliyon, naglalagay sila ng bakod. Bawal dito, ito ang 10 Commandments. Bawal dito, bawal ha, bawal. Maraming bawal ang mga reliyon. Pero dito, walang binabawal si Lord. Go! Free indeed. Nandoon yung salitang, when the Son of Man sets you free, you are free indeed. So, sabi niya dyan, I am sending you out. Pinapalabas nga po tayo ng Panginoon. Inuutusan tayong pumunta doon, malubilo ka. Sumali ka sa kanila.
Makisalamuha ka sa mga makasalanan at masasama bilang mga sheep among wolves. Ano daw tayo? Sheep tayo. Among wolves. Nakita niyo yung comparison nitong dalawang ito? Anong laban ng sheep, ng tupa, sa mga asong gubat? Sabihin na natin, katulad ng hyena. Anong laban natin sa kanila? Para mga leon yan eh. Yung mga asong gubat, nanlalapa talaga yan. Hindi tayo under any religious constraints or laws na maraming bawal. In Christ, walang ipinagbawal sa atin. We are free indeed. So, kanya-kanyang set na lang tayo ng mga personal constraints natin. Ay, bawal sa akin yan. Ayoko niyan. Sample, hindi bawal uminom ng alak. Si Jesus Christ uminom ng alak. Ang 12 apostol nag-alak, uminom ng alak. Pero kung ang feeling mo sa sarili mo, personally, as ikaw, no? Naglagay ka ng constraint sa sarili mo na bawal sa akin to, ayoko nito. No? Ayoko, kasi meron kang purpose. Kasi dati ako dyan eh. Pag nakatikim ulit ako ng alak, baka mahulog na naman ulit ako sa alak. Ma-addict na naman ulit ako. So, naglagay ka ng bakod sa sarili mo. Pero hindi ka binabakuran ng Lord. Naintindihan na, for personal discipline na lang po yan and care. Isa pang ibig sabihin yan, I'm sending you. Pag sinabing I'm sending you, sinusugo ka ni Lord sa mga makasalanan. Punta ka doon sa kanila, may mission ka sa kanila, ihatid ang ebanghelyo ni Jesucristo. Maging witness ka for Jesus sa mga unbelievers with your good testimony and knowledge of the Word. Kaya tayo sinisend out ng Panginoon. Kaya tayo hinahayaan niyang madungisan tayo ng Word, makagat ng mga asong gubat, masaktan. Kaya pag ikay nasasaktan, kapag ikaw ay nasusugatan, no? Dahil sinend out ka ng Panginoon, kalooban niya ng Panginoon. Huwag kang aaray-aray, Lord, ano ba naman to? Tapos magrereklamo ka kay Lord. Kasama yan sa mission mo. Amen? Mga trials yan eh. Alright? So, sana naintindihan natin yun. Tayo yung sinisend out ng Panginoon. As, ano sabi? As sheep among what? Wolves. Now, may message yan. Meaning po ng sheep among wolves, meron kang sariling identity sa gitna ng mga asong gubat na to. Hindi mo sila magagaya. Nasusundan natin? Iba ka sa kanila. Alam nila, kita nila sa itsura mo, pananamit mo, pananalita mo, kilos mo, mga ginagawa mo. Aywan ko lang kung kita nila sa tattoo mo. Kung may tattoo ka. Alright? Hindi ka nila katulad. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka nila katulad. Ramdam nila na hindi natin sila ginagaya kahit kasama natin sila out in the wild. Amen po ba? Nakita na kayo ng mga tupa out in the wild na kasama mga asong gubat? Posible po talagang lapain sila ng mga asong gubat. Amen? Now, the fact na sinend out sila ng Lord doon, may tendency na madisgrasya ka ng mga asong gubat. Amen? Ganun po yan. Ini-expose talaga tayo ni Lord sa marumi at magulong daigdig ng secularism para mabingwit natin sila. Hindi para tayo ang mabingwit nila dahil galing na tayo doon. We are children of the light now while they are still in darkness, nangangapa pa lang. Di alam ang patutunguhan. Kaya tayo nandoon to become witness to these people. Amen po ba? At bilang mga sheep and wolves, dapat handa tayo dito kasi pag nagkataon po, wala tayong kalaban-laban sa mga asong gubat na to. Tandaan natin ha. At kahit anong laban natin sa kanila, hindi tayo uubra. Dahil hindi tayo dinesign para manalo sa kanila. Amen? Kaya nga si Jesus Christ, sabi niya, pag sinampal ka dito, pasampal mo na yung kabila. Pag inagaw to sa iyo, paagaw mo na rin yung iba. Ibig sabihin, mawalan ka man ng lahat ng dito inagaw nila. Ang isang bagay na hindi nila maaagaw sa iyo, ang Panginoong Hesus. Amen? Yun ang ipagpasalamat mo. May mga tao na hindi papayag, makikipagpatayan talaga ako pagka inagaw mo to. Ha? Over my dead body. May mga Kristiyano din ganun. Pero hindi ganun ang turo ni Lord. Amen? Willing si Lord na ibigay ang huling hininga niya
sa mga makasalanang ito. Tayo din dapat. Amen? So, ganun po yun. Be shrewd. Anong ibig sabihin ng shrewd? Shrewd. Ha? Wise. Be wise. Maging matalino ka. Mautak ka. Maging magaling ka. Ha? Bilang snake, pag sinabing shrewd po, sharp judgment. Matalas ang desisyon. Ang discernment niya, ang intuition niya sa mga paligid niya. Aatakihin na tayo, titirahin na tayo. When dealing with wolves of secularism. Tandaan po natin, be shrewd. Everybody say, be shrewd. Shrewd. Be shrewd as snakes and harmless as doves. Anong ibig sabihin nun? Bilang snake, mukha kang makamandag, tuso, magaling, may sinasabi, may bubuga, para kang kinatatakutan, pero ang totoo niyan, harmless ka. Kasi dove ka eh. Amen po ba? Be harmless as doves. Ibig sabihin, hindi ka lalaban. Hindi ka makikipagpatayan sa mga unbelievers. Makikipag-agawan. Hindi ka makikipagsabayan sa kanila. Ang mission mo doon ay ipakilala si Lord. Amen? Pag nagkaroon kayo ng mga tropa na unbelievers, ang mission mo ay ipakilala si Lord. Hindi yung ikaw ay makilala mo ang diablo. Ganun yun. Be shrewd. Ulitin natin, be shrewd. Be shrewd. Ngayon, bakit sinabing dove? Ang dove po o kalapate ay free-spirited na uri ng ibon. Kakita na kayo ng dove na kaibahan ng ibon. Napagkumpara nyo ba mga ibon sa dove? Ang dove po ay free-spirited na uri ng ibon. It can fly high and fly low. Near or far. Kahit saan mo yan dalhin. Ganun yan ang dove. Hindi mo siya kailangan ikulong kasi marunong siyang bumalik ng kusa sa kanyang bahay. Amen po? Mautak ang dove. Ito rin ang natatanging ibon na hindi naiilang makasama ang mga tao at ang ibang mga hayop. Di ba? Ang galing ni Jesus gumamit ng mga analogy, ng metaphor. And ang dove po ay simbolo ng Holy Spirit. Powerful but harmless. Amen po? Alright. So, ganyan tayo. Dapat daw maging kagaya tayo ng snake sa gitna ng mga wolves na ito dahil bilang mga tupa, mauutak, at dove sa gitna ng mga realidad ng ating mundo, huwag tayong paapekto. Amen po ba? Gusto kong basahin nyo ang Romans chapter 8 verse 5 to 9. Ready? Go. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman hindi makaring kalugdan ng Diyos. Kita nyo na. Laman na pinag-uusapan dito. Okay? Ito na yung worldliness. Tayo daw ay hindi na namumuhay ayon sa hilig ng laman, kundi sa espiritu na tayo. Yun na yung dove kanina, no? Alright. Verse 9. Pakituloy, basa, ready, go. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kita niyo yung verse na yon? Pag may nagtanong sa inyo, meron ka bang verse na makikita sa Biblia na hindi aalis ang Spirit? Meron yan, no? Nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Isang verse yan. Forever yon. Kaya ang tao, kapag pumasok sa kanyang Holy Spirit, yan taong yan, ay saved na yan. Nasusundan natin, nananatili sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Yung anointing, yung power, no, yung pagiging dove mo, mananatili sa iyo. Kahit ikaw ay suguin niya sa gitna ng mga malulupit na mga asong gubat. Amen po ba? So, hindi na raw tayo namumuhay ayon sa laman. Alright? So, sabi pa dyan, may isa pang verse, akong babasa, Roma 12,
Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ang kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Empty your mind of all this worldliness. No? Kahit nasa secular things ganun ano? Parang ganito lang. Itong bahay na ito, nung una marami akong plano dito. Pero nung nakita kong binigay ito ng Lord sa akin, binigay ito ng Panginoon sa amin, I decided, bahala ka Panginoon, susundin kita. So, kung magtatayo ako ng church, yung bahay namin Panginoon, gawin mong church. Hindi ko alam, wala akong pakialam sa sasabihin ng tao, wala akong pakialam sa iisipin nila. Wala rin akong pakialam kung anong iisipin ko kasi maski ako hindi ko naintindihan bakit ko ito gagawin. Bahay ko, gagawin yung church. Kwarto namin titibagin para lang dyan, magsiksikan lang kami doon para maging church yan. Naintindihan natin? Sapagkat yung mind ko, yung mind natin ay hindi na sa worldly things na ito. Nasusundan natin, kundi sa Panginoon na. Alright? Bibilisan ko lang kasi mahaba na tayo. Next verse, gusto kong kayo naman ulit ang babasa. Masarap kasi pag kayong bumasa, ang ganda ng chorus eh. Ready? Go! Dapat mong malang sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakit, kasalapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Wow! Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ang heavy nitong verse na to. I believe this is one of the heaviest verses in the Bible. Talagang initemize dito ang realidad ng secular world na naging worldly na talaga. At ang matindi dito, may sinabi diyan sa bandang huli na may mga tao, sila'y, ang sabi diyan, sila'y magkukunwaring maka-Diyos. May mga kasama ka sa church na Christian-like din o Christian kuno. Magkukunwaring Kristiyano sila kasama sa music ministry, kasama sa lahat ng mga lakad, visitation, etc. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ng kanilang Christian life sa kanilang personal life. Pagdating nila sa bahay, wala na silang pinag-iba sa mga di mananampalataya. Mabigat yun. Amen? Kung ano yung gawain ng hindi nakakilala kay Lord, ginagawa na rin nila. Now, ganito, ang sabi daw dito, anong sabi ni Pablo? Iwasan mo ang ganyang uri ng mga kapatiran. Ano na to mga kasamahan na to sa church ang tinutukoy dito. Now si Timoteo, si Pastor Timoteo ito. Tinuturuan siya ni Apostol Pablo. Now, sabi dito sa next verse, sa Deuteronomy 14 verse 2, you have been set apart as holy to the Lord your God, and He has chosen you from all the nations of the earth to be His own special treasure. Set apart. Everybody say set apart. Binukod ka niya bilang special. Baka. Tandaan natin yan. We are set apart. Now, para lang po klaro sa ating lahat, hindi ko alam kung when was the last time I heard na ito ay talagang downright binagsak talaga sa preaching. Isa ito sa mga kinatatakutang ituro ng mga preachers. No? Hindi ka masyadong puro magagandang lumalabas na mga salita sa mga preachers. Ayaw nilang makapanakit ng damdamin. Ayaw nating masagi ang pride nung uma-attend. No? Gusto natin, mahal ka ng Lord, ang grace ng Lord nasa iyo, humingi ka lang ng sorry, pero hindi natin sinasabi ang sinasabi ng Biblia, mga pinagagagawa ng mga tao sa kanilang personal buhay. Na gusto kong i-share sa inyo ito,
Tamo daming tao nag-aabang sa labas ng sa labas ng bintuan ng langit, mga hindi makakapasok sa langit ito. Ayan ha. Um, ano yan, trilyones yan, kumbaga. Ang sabi sa Bible, parang dagat daw yan ng mga tao, no? Dagat ng tao. Ang mag-aabang sa pintuan ng langit na hindi yan makakapasok. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Biblia? These are the sins, ha? The sins that the Bible explicitly, everybody say explicit. Talagang word for word, sinabi talaga. The Bible explicitly warns everyone from entering heaven with these sins. Ano yun? Isa natin. Galatians 5:19 to 21. Sexual, immorality. Usong-uso yan ngayon. Sexual immorality. Napakadami niyang verse niyan, ha? Sumunod, impurity. Sensuality. Pag sinabing sensuality, yung enjoyment, pursuit of sexual pleasure, yung mga yan, idolatry, sorcery. Pag sinabing sorcery, kabilang dyan ang black magic. Kabilang dyan ang mga magic tricks. Yung mga nagma-magic-magic. Tanda natin yan, magic tricks. Nasa Bible yung magic tricks. Hindi daw mapupunta sa heaven yung gumagawa ng mga magic tricks. Kakatakot yun. Ang sarap panoorin pa naman nun. Masaya ako, nag-enjoy ako manood ng mga tricks. Ay, paano niya nagawa yun? Ha? Pero yung mga taong yan daw, sabi ng Bible, hindi makapunta sa heaven. Yan ang mamaya si-share ko yan. Tapos, sabi dyan, ayan, ito pala, dito na. Revelation chapter 21 verse 8. Those who practice magic arts, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Pupunta sila sa lake of fire, yung gumagawa ng mga magic arts. Mga magicians. Nako, pagsabihan nyo sila. Alright. Ano pang kasunod? Enmity. Ito yung feeling or condition of hostility, yung laging galit. No? Laging mainit ang ulo. No? Laging apurido. No? Hatred, ill will, animosity, antagonism, laging pabagsak, no? Ganun, no? Enmity. Now, ano pa? Strife. Andyan ba nakalagay? Yan, strife. Ang strife, pag sinabing strife, conflict of interest, disagreement, fundamental issues, lahat ng yan, laging may kagalit, lagi silang nagdidebate, lagi silang nagtatalo. Ganun yan. Jealousy. Fits of anger. Ano yung fits of anger? Extremely violent anger. Yan ang fits of anger. Fits of rage. Alright? Rivalries. Mga conflicts po ito, contentions, katulad ng mga gangs, mga gangsters, mga away-away na ganyan. Dissensions. Disagreements po yan that lead to discord. Mga hindi pagkakasundo na nagiging sanhi ng pagtatapos ng kanilang relasyon, ng pagkakaibigan. Discord, dissensions, division, separation. Oy, bahala kayo yan. Kami ito. No, hindi nagkakasundo. All right? Ano pa? Envy, drunkenness, orgies. Yan ang sabi diyan, orgies. Ano ba yung orgies? Alam niyo kung ano orgies? Wild partying ang orgy. Using drugs and indiscriminate group sexual activity. Yung grupo silang nagsisex. Threesome, foursome. Yan ang orgy. Orgies. Kaya nagagawa nila, nagka-drugs muna sila. Yan ang wild partying ito. Okay? Nakasulat yan dyan. Now, ito, narinig nyo ba itong may nagpipreach ng ganito? Hindi nila pinipreach to. Alright? Ang sabi sa Levitico, nakatina ko nga nakasulat dyan, Wala, hindi nakasulat dyan. Levitico 20, talatang 14. Ang lalaking makipag-asawa sa isang babae at sa ina nito, tatlo sila, threesome, orgy yun. At sa ina nito ay karumal-dumal, silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Pinapatay. Ganun kagalit si God sa gito. And things like this, ang sabi dyan, and things like this, katulad ng drug addiction, na hindi binanggit dyan, gambling, nandun na yan, mga pang-i-scam, mga things like that, na may kinalaman dyan, ay, ang sabi dyan, tingnan natin.
Yan, ang sabi po dyan, I warn you, Galatians 5:19 to 21, ang sabi niya dyan, I warn you as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Delikado to. Sinong gustong makasure na hindi siya papasok sa langit? Taas ang kamay. Gusto mong sure na hindi ka papasok sa langit? Gawin mo lang to. Oh, ito na, binigyan na tayo ng Lord ng tip. Paano hindi ka papasok sa langit? Gawin mo lang to. Ituloy mo lang to. Sure yun, hindi ka papasok sa langit. Yung madalas magsabi na magkita tayo sa impyerno. Abangan kita sa impyerno. Gawin mo lang to. Tuloy mo lang yan. Magkikita talaga kayo doon. See you in hell. 1 Corinthians, eto na, basahin ko na naman to. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Or do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Ayan Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men. Ay, uso yan. Uso yan ngayon. Oo. Ayan, ano yung bandera nila? Yung, rainbow color? Actually, ilalagay ko sana dito yung rainbow color. Hindi ko lang nilagay. Sabi dito, klaro ito NIV version yan. Nor thieves, nor greedy, sakim. Ayaw mamigay. Greed, nor drunkards. O sino ditong lasenggo? Ulitin natin, hindi masamang minom. Hindi ako umiinom. Pero pag in-invite ako na uminom, iinom ako. Kasi kasama sa trabaho, magkakatrabaho kami, iinom ako. Pero pinapaalam ko sa kanila, isang bote lang ako, tapos na ako doon. Alam nila lahat yon. Alam na pag si Edwin ang kasama, kasunod niyan ay Coke na. Minsan sumusobra ako. Pero kahit kailan, hindi ako pwedeng maglasing. Andoon ang bakod. Doon ka na magkakasala pag nagpakalasing ka. Amen? Yan. So, sabi diyan, drunkards, nor slanderers. Ano yung slanderer? People who make false and damaging statements about someone else. Swindlers. Ano yung swindler? Scammer. Sabi diyan, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Sige, mang-scam ka para hindi ka makapasok sa langit. Yan ang galing ng Lord, talaga nagbibigay siya ng tip, paano mga tao tuloy-tuloy na sa impyerno. Para mas mapadali, pahirapan mo pa, huwag mo nang imbitahan. Ito na lang, i-preach mo na lang to. At malinaw, ganun yun. And this is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. Amen? Wow, ganito daw tayo before, pero nilinis na tayo, ninugasan na tayo, binago na tayo ng Panginoon. We were from darkness, now we are into light. Amen ba? Palakpakan natin si Lord dyan. Revelation 21:8. Sabi dito, hindi ko na nalagay lahat pinili ko lang yung mga sin. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Ano yung nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan? Ano yun? Ito yung sexual immorality. Ito yung pedophilia, ito yung pornography, ito yung orgy, no? Lahat ng ito yung fornication. Alam niyo ba yung fornication? Fornication is having sex without the bond of marriage. Nagsisex na hindi kayo kasal. Yan yung fornication. Ito'y pinsan o kapatid ng adultery. Ang adultery naman is sex outside the bond of marriage. No, hindi kayo kasal, nagtatabi kayo. So, walang pinag-iba yun. Pareho yun. Sure to hell. Sabi dito. Ayan. Ito daw tayo before.
So, tuloy na. Subalit maligim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid. Nakikiapid, yan yung fornication. Ng mga mangkukulam. Wala naman dito ang mangkukulam. Ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At lahat ng mga sinungaling. Siguradong meron dito sa atin nagsinungaling. Ang magiging bahagi nila ay, sa lawa ng nagliliyab na asupre, ito ang pangalawang kamatayan. Wow. Alright. Tuloy natin para matapos na tayo. Mga taga-Efeso 5:5. Sabi diyan, alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, makikiapid is adulterer, mahalay, sexual immoral, yan yung mahalay, sakim, greedy, sapagkat ang kasakiman daw ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Paano ka ba nagiging sakim? Kapag ka meron kang gusto na ayaw mong i-share sa iba, kahit pwede mo naman talagang i-share yun. Kasi gusto mo ikaw lang meron nun. Pride kasi yun eh. At gusto mo ikaw lang meron noon. Ako lang meron ito. Kayo wala kayo, ako lang meron ito. Kasakiman yun. Yung pala ay idolatry. Okay? So dapat, huwag tayong sakim. Tuloy natin Mga taga-Roma, sige, pakibasa na lang. Kayo naman babasa nito. Ready? Go. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Uy, uso yan. Tuloy. Ready, go. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganon. Oh, wow. Nag-out ka na? Nag-out ka na? Congratulations! Tuwan-tuwa pa. So happy for you, man. No? Kita mo itong mga sinabi ng Biblia na ito? Paparusahan itong mga to ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Binanggit talaga. Nabasa nyo na ba ito? Sino sa inyo nakabasa na ito sa Bible before? Yung iba, hindi nyo pa ito alam. Now that you know, ulitin ko ngayong alam mo na, mas may accountable ka na ngayon. Alright? So kung may iba sa inyo na gumagawa ng ilan sa mga nabanggit dito, huwag nyo nang ituloy. Amen? Cut na agad. Huwag mo nang ipag-pray, Lord, tulungan mo naman ako na makat ko na. Hindi na, cut mo na. Amen? Magsisi ka. Sabi mo sa iyong katabi, magsisi ka. So itong harsh biblical judgment po dyan, sabi sa Matthew chapter 5 verse 2, but I say that a man who divorces his wife, sabi ni Jesus, unless she has been unfaithful, causes her to commit adultery, and anyone who marries a divorced woman also commits adultery. So issue ito ang sabi dito ni Jesus, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, diniborsyo niya, maliban kung ang asawa niya, misis niya ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan niya, ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Halimbawa, mag-asawa kayo, naghiwalay kayo, nag-divorce kayo, uso to sa Amerika, nag-divorce. May divorce paper na, sa mata ng tao, okay na, pwede na kayo mag-asawa ulit dalawa. Pero kung sinong umasawa sa diniborsyo at nag-divorce, kung sinong nag-asawa, lifetime nagkakasala ng adultery. Dahil habang buhay, pag kasal kayo, habang buhay, hindi kayo pwede mag-asawa ng iba. Naku, delikado. Ang dami palang mga taong pupunta sa hell na mga Kristiyano. Alam nyo ba, ako'y matagal na ako sa call center at marami akong kausap na nagdi-divorce sila.
Kristiyano pa po yung iba. Mga kapatid, may raming Kristiyano na pupunta sa hell kasi they are living in adulterous relationship with people na hindi dapat nilang kasama sa buhay. Amen? They obeyed their flesh, worldliness, and disobeyed God. But they obeyed the other things of God. Pero ito, sinusunod nila. Ito pa naman ang malinaw na sinabi ng Biblia na pupunta ka talaga sa hell. Anong sin yun? Adultery. Kaya kapag ikay mag-aasawa, tiyakin mo na siya na lang habang buhay. Amen? Till death do us part. Amen? Yan po yan. Alright? Kailan ba tayo matatapos dito? Levitico 20. Kayo magbabasa. Ready? Go. Yun niya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Ang lalaki nakikipagtalik sa kapwa ay patayin. Ang lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay dapat patayin. Tuloy. Ang lalaking nakikipag-asawa sa ibang babae at sa ina nito ay dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Ang babaeng nakikipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Hindi pa yan. Meron nakalagay pa doon, ha? Hindi ko na nalagay kasi gusto kong maging bold yung letter, mas malaki. Pati daw yung hayop, kailangan patayin. Ha? Hello? Nakakita na kayo ng bestiality? Ha? Sa ibang bansa. Alright? Totoo to. Uso ito. Normal sa kanila ito. Sa open air pa nila ginagawa ito. Kabayo at saka yung babae. Oh, bestiality ang tawag doon. Now, gusto kong tandaan natin ito. Ang daming mga Christian churches around the world. I don't know kung naituturo nila ito kasi bakit maraming hindi alam itong mga bagay na ito. So that's why I chose to preach this one. So gusto kong tandaan natin, delikato. Now, kaya ko to tinuturo kasi nandito tayo sa realidad ng mundong ito. Dapat aware tayo. Ngayong may knowledge na tayo, mas may accountable tayo kay Lord at dapat dumistansya tayo. Amen? Kasi dinala tayo ng Lord dito for one purpose, para natin sila ay dalhin kay Lord. Hindi para tayo ay matempt nila. Amen po ba? Alright. Anong utos ni Pablo? May utos si Pablo dyan. Ang utos ni Pablo, ito pagka pag ang mga may kasamahan kang Kristiyano. Number 1, babasahin ko utos ni Pablo, huwag makikisama sa kanila. Ibunyag po sila, mga Kristiyano itong kasamaan sa church na meron ganon. Ibunyag sila, huwag makikisalamuha sa kanila, iwasan sila, huwag makisalo sa kanila pag kumakain, hatulan sila. So, hindi masamang humatol. Judgmental ka naman masyado, kapatid. No? Ano yan? Excuse kasi ng mga Kristiyano yan eh. Pagka sinasaway mo, pag pinagsasabihan mo, excuse nila yan nang judge ka. Sino ka ba para mag-judge sa amin? No, yung mga ganon. Pero sabi ni Paul, basahin nyo, Efesos 5, hindi ko na nilagay yung buong verse kasi ang dami nating verse eh. Sulatin nyo to at reviewin nyo sa Bible. Efesos 5, 7 hanggang 11. Ang sabi nyo, hatulan nyo sila. Sabi diyan, ito, nakasulat pala din sa akin. Huwag kayo, sabi niya, chapter 5, verse 7 to 11. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan. Nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng mga namumuhay sa liwanag, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, sa halip ibunyag ninyo sila. Sabi sa 1 Corinthians 5:19, sinabi 5:9 to 13, sinabi ko sa aking sulat na huwag na kayong makisalamuha. Yan na, in-itemize ko lang, 7 yung sinabi niya. Huwag na kayong makisalamuha sa mga nakikiapid. Hindi ang mga makamundong nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko, sapagkat sila'y maiwasan. Para sila'y maiwasan, kailangan ninyong umalis sa mundong ito. Ibig sabihin, para maiwasan mo itong mga makasalanan sa mundo, kailangan mamatay ka. Alright? Mga unbelievers yan eh. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan
ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao, kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? So dapat nating hatulan. Pwede tayong mag-judge. Oy, kayong dalawa, nagsasama kayo, hindi kayo kasal. Ha? Kinakailangan, itigil nyo na yan. Mapupunta kayo sa impyerno, ititiwalag ko kayo sa sa gawain ito. Ang sabi diyan, sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Yan daw ang dapat natin gawin. Itong utos ni Pablo na pabor naman sa mga Kristiyanong totoo. Kanina mga Kristiyano kuno. Ngayon, Kristiyanong totoo na ito. Sabi sa 1 Corinthians 15:33 hanggang 34, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. 2 Timothy, 2 Timoteo 2:22, kaya nga, bilang isang kabataan, iwasan, everybody say iwasan. Sa English nito, run away, run from. Iwasan mo ang masasamang pagnanasa, subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Amen po ba? We will close on this verse. I'd like you to read this verse. Pakibasa po ng malakas. Ready, go. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis. Okay, tuloy. Ready, go. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masamang pagnanasa, subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Amen. Amen. So, ang sabi ni Pablo dito, we are special treasures. We are special vessel. We are special people, a holy nation, royal priesthood. We are separated, set apart. No? So meron tayong tungkulin. Ngayong meron na tayong knowledge kung ano ang will ni Lord, ano ang ayaw ni Lord, no? Kinakailangan ipamuhay na natin ito. Amen? Kailangan sumunod na tayo sa Panginoon. Maiksi lang ang ating buhay. Amen po ba? So, gusto kong magwakas dito sa panalangin na ito. So, tinalakay natin yung 2 sa 3. Beware of your knowledge of God. Pangalawa, beware of, ano nga yun? Your worldly involvements. Okay? Yung na ikaw ay nakikihalubilo sa mga worldliness ng tao. Beware of your worldly involvements. Natapos yun, masyadong mahaba. Okay? May pangatlo pa ito. Ang pangatlo is beware of Satan's tactics, taktika ni Satanas, style ni Satanas, kung bakit nabibiktima niya ang mga kawawang believers. Bakit mas kikilala si Lord na kukuha niya? Yan ang tatalakayin ko next week. Yung pangatlo, itutuloy ko yan next week. So wag kayong mawawala. May ginagawa ito ni Satanas nung unang panahon, ginagawa ito ni Satanas nung kalagitnaang panahon, at hanggang sa panahon ngayon. Iisa lang ang style ni Satanas. Isishare ko sa inyo at para makita nyo, meron kayong knowledge kung papaano niyo siya iiwasan. Kung papaano dumadating sa inyo ang diablo, ang temptation, etc., etc. So please be here next Sunday. Okay? Yan yung pangatlo nito. And maraming salamat sa inyong patience, sa lahat ng mga nanood ngayon. Maraming salamat at subaybayan, sana may natutunan kayo. And hopefully ito ay magiging gabay ninyo sa inyong Christian life. Amen? Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you, Lord God, for all this
things namin binasa, Panginoon, na hindi naman talaga ako nag-preach lang dito, kundi pinagbabasa ko lang mga sinabi mo, Lord. I hope na with your Holy Spirit, Father, lahat ng maabot ng tinig na ito, sa online man, dito sa live, sa actual namin na gathering, ikaw, Lord God, ang siyang mag-change ng buhay. Sa iyo ko tinataas sa mga tao, Panginoon, ang mga kapatid namin, ang mga anak namin, ang mga kaibigan namin, Panginoon, na naabot ng iyong salita na ito. Purihin ka, dakilang Diyos, pagpalain ng iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.